Magandang hapon mga Batanggenyo, ito po ang State of the Province Address Special Coverage ng Batangas Provincial Information Office. Ako po, si Val Balita. Nakaangkla ang mga proyekto ni Governor Vilma Santos Recto sa HEARTS program na kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng serbisyo publiko. H para sa health, E sa education, environment at economic development, A sa agriculture, R para sa roads and infrastructure, T sa tourism at technology at S sa social services at safety and security. Hihimayin po natin dito sa SOPA Special Coverage ang mga accomplishment ng pamahalaang panlalawigan sa unang taon ng pagbabalik pwesto ni Governor Vilma Santos Recto. Simulan po natin sa health o kalusugan. Tinutukan ni Governor V sa unang taon ng kanyang termino ang pagpapaayos at pagpapagawa ng mga district hospital sa Batangas. Binuksan na rin po ang ilang dialysis center sa iba't ibang bahagi ng probinsya. May detalye si Patricia Di Mayuga. Sa unang taong pagbabalik pwesto ni Governor Vilma Santos Recto, isa mga pinakaunang tinutukan ng pamahalang lalawigan ng Batangas ay ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan upang mas mapalapit ang dekalidad na serbisyong medikal para sa mga Batanggenyo. Kabilang sa mga isinagawang hakbang ang pagsasaayos ng mga district hospital sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Naglagay rin ng mga air conditioning units sa mga ward ng mga ospital, kabilang ang district hospital sa San Juan, upang maging mas komportable ang pananatili ng mga pasyente. Pinalawak din ang access sa serbisyong medikal sa pamamagitan ng medical assistance at medical missions. Nilagdaan rin ang Memorandum of Agreement sa mga pribadong ospital para sa paggamit ng guarantee letters upang mas mapabilis ang pagtulong sa mga nangangailangang pasyente. Binuksan na rin ang mga dialysis centers sa Tanawan City at Bayan ng Tuwi upang mailapit ang serbisyo sa mga pasyenteng nangangailangan ng regular na dialysis. Nagpapasalamat ako kay Governor B dahil nagtayo siya ng isang dialysis center na malapit sa lugar namin, accessible. Isa pa, napakagandang facility, bago yung water treatment, bago yung mga machines, calibrated. Kaya ang epekto talaga sa mga pasyente ay napakaganda. Sa kalusugan, mas nai-improve, mas na-extend palalo yung buhay. Siyempre, ang dialysis kasi, extension ng buhay ng mga katulad namin mga pasyente. Samantala, itinaas din ang buwan ng honorarium ng mga barangay health workers at barangay nutrition scholars mula 800 piso tungong 1,000 piso, bukod pa sa karagdagang allowance kada quarter. Patuloy rin ang pagpapatayo ng 2 bagong 5 palapag sa Provincial District Hospital sa Barangay Santa Cruz sa Rosario at Barangay Kutang Kawayan sa Santa Teresita. Inaasahang mas mapapalawak nito ang kapasidad ng lalawigan sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mas marami pang Batanggenyo. Bukod dito, nagpapatuloy rin ang iba pang programang pangkalusugan ng pamahalang panlalawigan gaya ng Operation Tule at Dental Mission na naglalayong makapagbigay ng libreng serbisyong medikal sa iba't ibang komunidad. Sa patuloy na pagpapalawak ng mga pasilidad at programang pangkalusugan, layunin ng pamahalang panlalawigan na matiyak na mas maraming Batanggenyo ang magkakaroon na mabilis, abot kaya at dekalidad na serbisyong medikal. Patricia Di Mayuga nag-uulat para sa SOPA Special Coverage. Mas pinalawak pa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang Scholarship at Educational Assistance Program. Kwentong Scholar, hatid ni Ornald Tabares Jr. Sa unang taon ng administrasyon ni Governor Vilma Santos Recto, hindi lamang halaga ng scholarship ang ipinamahagi kundi pag-asa at pagkakataon. Para sa maraming Batanggenyo scholars, ang tulong pinansyal ay naging dahilan upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, mabawasan ang pasani ng kanilang pamilya at higit pang pagbutihin ang kanilang pang-akademikong pangganap. Isa sa mga pangunahing programang inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ay ang pagpapalawak ng Scholarship at Educational Assistance Program. Sa ilalim ng merit-based educational grants, kinikilala ang sipag at husay ng mga estudyanteng may mataas na marka sa pamamagitan ng financial grants. Kasabay nito, patuloy ring ipinagkakaloob ang educational assistance upang matulungan ang iba pang mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa pag-aaral. Ngunit ang tunay na sukatan ng programa ay hindi lamang ang dami ng benepisyaryo, kundi ang pagbabagong naidulot nito sa kanilang buhay. Ako po ay isang merit-based na Batanggenya scholar po. Nabago niya yung pananaw ko sa buhay na kaya pa palang makapagtapos ng pag-aaral, kaya pa palang maabot yung pangarap mo ng hindi ka ngarag, hindi ka yung
may iba pang tumutulong sa'yo financial sa pagbabayad ng tuition fee. Salamat po kasi ang laking tulong po ng 25,000. Hindi lamang po sa programa, salamat din po sa bumubuo ng education program, ang education team po, ang Kapitolyo, sa buong sanggunian po ng Batangas, ang lahat po ng bumubuo po. Maraming salamat po sa inyo. At hindi po nasasayang yung tax po na binibigay ng mga mamamayan dahil po ito po ay napapapunta po sa magandang bagay at tumutulong po kayo ng may talino at puso at may malasakit sa mamamayan. Maraming salamat po. Para sa mga scholar na nagpamalas ng natatanging pagganap sa akademya, ang scholarship ay nagsilbing gantimpala sa kanilang pagsisikap at motibasyon upang mas pagbutihin pa ang kanilang pag-aaral. Ayun pong makukuha ko na pera. Una ko pong gagawin talaga doon is yung part po nun, bibigay ko po sa parents ko. Yun po talaga yung lagi kong ginagawa. Hindi rin po kasi ganong kalakihan yung kinikita ng parents ko. Sa dami po ng bills and expenses namin, alam ko po na kahit papano, malaking kabawasan na din po yun. And also, usually po, para po talaga siya sa tuition fee ko, ang focus ko na po at priority po ngayon ay preparation po for my OJT. Alam ko po na kakailanganin din daw po talaga ng malaking halaga for that. Dahil po sa scholarship na meron ako ngayon, I feel closer po sa pangarap ko na maging isang flight attendant po. Since meron na nga akong fund for my OJT, magkakaroon po ako ng experience, ng totoong training po, and magagamit ko po yun as initial background po. Pagkatapos ko, kapag mag-a-apply na po ako for that work. Malaki po talaga yung pasasalamat ko sa ating governor, kay Governor Vilma Santos Recto, kasi this time, na-appreciate and na-recognize niya po ang ating mga student, especially those with high academic performance. So, hindi po talaga biro yung effort na in-exert ng mga students para ma-maintain and ma-achieve yung standing na meron sila. Kaya, as one of them po, it feels very rewarding po na finally, our governor, they seen us po and they recognized us. Kaya, hopefully, this academic year, sana po, mas madami pang maging qualifiers ng merit base. And I know and I believe yun din naman po yung gusto ni Governor Vilma Santos Recto para sa atin. Hindi lamang estudyante ang natutulungan ng programa. Kasabay sa pag-abot ng kanilang mga pangarap ay ang paggaan din ng pasanin ng kanilang mga magulang. I am Aaron Katapang from the Libit West, Alitagtag, Batangas. Third year college po. My course po is BSIT po. For me po is sobrang laki po ang impact sa akin ng scholarship ni Gobernador Vilma. For me po, hindi lang po siya basta tulong pinansyal. Binibigyan niya po ako ng motivation para mas galingan ko palalo sa aking pag-aaral. At masuklian yung mga nagbabayad ng mga taxpayers para po sa mga susunod pa pong dekada is meron pa po kaming makukuha mga scholarships. Para naman sa benepisyaryo ng educational assistance, ang tulong ay nagsisilbing agarang suporta sa pagbili ng school supplies, pambayad ng miscellaneous fee, pamasahe at iba pang pangangailangan sa pag-aaral. Sa loob ng unang 365 araw ng administrasyon ni Governor Vilma Santos Recto, ang Scholarship at Educational Assistance Program ay hindi lamang naging tulong pinansyal. Para sa maraming Batanggenyong estudyante, ito ay naging kumpirmasyon na ang kanilang sipag ay kinikilala, ang kanilang pangarap ay sinusuportahan, at ang kanilang kinabukasan ay may katuwang na pamahalaan. Ako po si Ornal Tabares, nag-uulat. Patuloy ang pakikipagtuwang ng iba't ibang sangay ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa DSWD o Department of Social Welfare and Development sa Risk Resiliency at Climate Change Adaptation and Mitigation Program na tinatawag na Project Lawa at Binhi. Pinalawak ito noong 2025 sa 8 munisipalidad, kabilang ang Balayan, Laurel, Lian, Lubo, Padre Garcia, Rosario at Tui. Nilahukan ng 1,400 partner beneficiaries ang iba't ibang environmental activities at bawat isa po sa kanila ay nakatanggap ng tig 10,400 pesos. Para naman po sa taong 2026, nakalatag ang proyekto sa parehong 8 bayan. Lalahukan ito ng 1,300 partner beneficiaries na makatatanggap po ng mas mataas na 11,200 pesos bawat isa. Layunin ng Cash for Training at Work na ito na mapatibay ang seguridad sa pagkain at supply ng tubig laban sa banta ng climate change at El Nino.
Samantala, kabilang sa iba pang programang pangkalikasan ni Governor V, ang patuloy na pangangalaga sa mga dagat at yamang tubig ng Batangas, Solid Waste Management Program at pagpapaigting ng pagpapatupad ng environment regulations. Sa usaping ekonomiya naman, patuloy na pinalalakas ng Batangas ang posisyon nito bilang economic powerhouse sa Calabarzon Region. Mula January 2025 hanggang May 2026, 22 proyekto na sa Batangas ang naaprubahan ng BOI o Board of Investments. Aabot sa mahigit 118 billion pesos ang halaga ng mga proyektong ito, kumakatawan sa 42.2% ng kabuuan ng BOI-approved investments sa Calabarzon na siyang pinakamalaking investment portfolio sa rehiyon. Inaasahang direktang makalilikha ang mga proyektong ito ng higit 1,300 na trabaho o employment opportunities. Mula sa kabuang 118.278 billion pesos na investment, mahigit 57 billion pesos ang para sa transportation and storage, halos 28 billion pesos sa electricity, higit 19 billion pesos sa manufacturing sector at halos 13 billion pesos naman sa real estate. Sa ikalawang magkasunod na taon, muli pong napili ang Batangas ng DOST o Department of Science and Technology para maging katuwang nito sa Project Suloy. Balitang Agrikultura hatid ni MJ Molino. Isang masigla at makabagong bukas na naghihintay para sa mga magsasakang Batanggenyo sa pagpasok ng modernong teknolohiya sa lalawigan. Ang inobasyong ito ay bahagi ng mga priority programs ni Governor Vilma Santos Recto na naglalayong maiangat ang antas ng agrikultura sa pamamagitan ng food security efforts, commodity development at farm mechanization at modernization. Sa pamamagitan ng Project Suloy, ipatutupad ang paggamit ng mga makabagong biofertilizers at stimulants na Nutrio, BioGrow at MycoPlus upang mapalago ang produksyon ng mga pananim. Nagpapasalamat po kami mga magsasaka sa ating pong gobernador ng Batangas, si Miss Vilma Santos Recto, sa kanyang mga binibigay na tulong sa aming mga farmer. Una po, nabigyan po kami ng composting machine, shredder, at ito pong water pump engine. Kaakibat din ito ang tuloy-tuloy na Farmer and Fisher Folk Support Programs kung saan namamahagi ang Kapitolyo ng mga dekalidad na agri at fishery inputs. Ito ay bahagi ng rehabilitasyon ng sektor mula sa naging dagok sa industriya ng pangisdaan, dulot ng kontrobersya ng mga sabungero sa lawa ng Taal, gayon din ang nagdaang pag-aalboruto ng bulkan. Bukod sa mga pananim, binibigyang proteksyon din ang poultry at livestock industry sa pamamagitan ng Project Barako o ang Batangas Animal Movement Reporting Approach to Control Diseases. Upang matiyak ang animal health and welfare, pinalakas na rin ang mga checkpoint reinforcements upang masubaybayan at mahigpit na makontrol ang pagkalat ng sakit sa mga hayop. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiyang ito at maayos na seguridad sa lokal na industriya, sinisiguro ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Vilma Santos Recto na paiigtingin at bibigyang pansin ang sektor ng agrikultura sa lalawigan para walang magsasaka at mangingisdang maiiwan sa Batangas. Para sa Balitang Sopa, MJ Mendoza Molino, nag-uulat. Sa unang taon ni Governor Vilma Santos Recto, ilang proyektong pang-infrastruktura rin ang binuksan o sinimulan gaya ng bypass roads at school buildings. Narito ang report. Paniwala ng marami, ang mabigat na traffic ay senyales ng kaunlaran ng isang lugar. Pero ang totoo, pwede namang maunlad at hindi traffic. Yan ang gustong patunayan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kaya naman isa sa mga priority projects ng administrasyon ni Governor Vilma Santos Recto ang pagbubukas ng karagdagang bypass at diversion roads na makapagpapagaan ng daloy ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada. Noong Marso, formal lang pinasinayaan ng dalawa sa mga ito, ang 11-kilometer Lipa Padre Garcia Bypass Road sa Barangay Talisay at sa Barangay Bulacni naman ang Section 1 ng Lipa Mataas na Kahoy Bypass Road o ang unang 5 sa kabuuang 8 kilometro.
Present sa inauguration ng proyekto sina Batangas 6th District Congressman Ryan Santos Recto, Executive Secretary Ralph Recto, DPWH Secretary Vince Dizon at iba pang national at local officials. Sa parehong araw, kasabay ring pinasinayaan ang bagong 5-story building ng Regional Office ng DSWD Calabarzon sa Barangay Marawoy, karagdagang 16 na classroom sa 4 na palapag na gusali sa Padre Valerio Malabanan Memorial School at 8-story, 36 classroom building sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa Annex Compound sa Barangay 1. Nagsanib puwersa ang resort owners at pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto para sugpuin ang talamak na online booking scam sa lalawigan. Sa isa pong multisectoral press conference nitong Mayo, tinalakay ang sopistikadong modus ng mga online scammer. Ayon sa mga otoridad, gumagamit ang mga sindikato ng mga peking Facebook page na may blue check at nag-aalok ng mga murang diskwento gamit ang mga peking dokumento. Paalala ng Department of Tourism at Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, makipagtransaksyon lamang sa mga accredited na establishmento at dumulog sa PNP Anti-Cybercrime Group kung sakaling mabiktima ng ganitong modus. Sa pamamagitan ng partnership ng pamahalaang panlalawigan sa DICT, ilang eskwelahan po sa Batangas ang nakabitan ng internet na malaking tulong para sa mga estudyante, lalo na para sa pag-a-access nila sa mga learning materials. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Ornald Tavares Jr. Mabilis na koneksyon para sa matatag na edukasyon. Bilang bahagi ng mga programa ni Governor Vilma Santos Recto sa kanyang unang taon ng pagseserbisyo ay ang mga priority programs at mga inisyatibang naglalayong maiangat ang antas ng edukasyon sa lalawigan. Katuwang ang Department of Information and Communications Technology, sinimula ng installation ng mga Starlink units sa iba't ibang paaralan para sa mas mabilis na koneksyon at mas malawak na access sa educational materials tungo sa pagkamit ng dekalidad, makabago at matatag na edukasyon para sa kabataang Batanggenyo. Isa ang San Nicolas Elementary School sa mga paaralang elementarya na nakabitan ng internet access sa bayan ng Lubo. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng matatag at mabilis na internet connections ang mga paaralang matatagpuan sa mga liblib at bulubunduking bahagi ng naturang bayan. Salamat po, Governor, sa inyong programa ng ating gobyerno sa pamamagitan po ninyo ng inyong good office na magkaroon ng ganitong proyekto. Ito po ay malaking tulong sa amin, lalo na sa mga guro na nangangailangan lagi ng internet para po makuha nila yung tamang gamit, material, makapag-download ng mga gagamitin na ipanturo sa mga mag-aaral. Upang higit na mapalawak ang access ng mga mag-aaral at guro sa makabagong teknolohiya at mga impormasyon. Ang inisyatibong ito ay bunga ng pagtutulungan ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaang nasyonal upang maisakatuparan ang layunin ng magkaroon ng libreng public internet access at higit pang mapatatag ang koneksyon ng komunidad sa makabagong teknolohiya sang-ayon sa T o Technology ng Hearts program ni Governor Vilma Santos Recto, isang patunay sa inobasyon at sama-samang paghakbang tungo sa makabago, konektado, maunlad at matatag na Batangas. Sa loob lamang ng unang 6 na buwan ng taon, umabot na po sa 17,000 Batanggenyo ang nahatdan ng tulong ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng AICS o Aid to Individuals in Crisis Situation. May report si Jane Elarmo Ilagan. Para kay Ginang Elizabeth Rico Hermosa Luistro, isa sa mga benepisyaryo ng Aid to Individuals in Crisis Situation o AICS, hindi malilimutan ang trahedyang dumaan sa kanilang pamilya nitong nakaraang Pebrero. Isang sunog ang tumupok sa kanilang tahanan at sa loob lamang ng ilang minuto ay halos wala nang naisalbang ari-arian. Lalo pang naging mabigat ang kanilang pinagdaanan nang mawalan sila ng isang mahal sa buhay sa kasagsagan ng insidente. Kinabukasan matapos ang sunog, agad na nagtungo ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO upang magsagawa ng assessment at maghatid ng paunang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Sa tulong po ng ating PSWDO, kami po'y natulungan sa aking namatay na bayaw na nagkaroon siya ng libreng cremation. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo at sa ating pong Governor Vilma Santos Recto na buong pusong tumulong po sa amin sa pagbibigay ng financial assistance. Marami pong salamat sa inyo. Malaking tulong po ito sa amin. Napakabuti po ninyo. Salamat po.
Mula sa agarang ayuda hanggang sa suporta para sa cremation ng kanilang namayapang kaanak, patuloy silang inalalayan sa kanilang pagbangon. Kalaunan, nakatanggap din ang pamilya ni Ginang Elizabeth ng financial assistance na nagsilbing dagdag puhunan para sa kanilang maliit na tindahan. Sa kasalukuyan, ito na ang pangunahing pinagkukunan nila ng kabuhayan habang unti-unting nilang binubuo muli ang kanilang buhay. Ayon kay Ginang Elizabeth, higit pa sa tulong pinansyal ang kanilang natanggap. Isa rin itong patunay na sa panahon ng matinding pagsubok, may pamahalaang handang umalalay at magbigay ng pag-asa. Ang kwento nila ay isa lamang sa libu-libong Batanggenyong natulungan sa pamamagitan ng Aid to Individuals in Crisis Situation. Sa unang kalahati pa lamang ng taong ito, umabot na sa 16,770 ang mga benepisyaryong nabigyan ng agarang tulong. Kasabay nito ang pagtaas ng kabuuang financial assistance na naipamahagi mula 126.55 million pesos noong 2025 tungo sa 145.92 million pesos o katumbas ng 15.3% na pagtaas sa pondong na ipagkaloob sa mga higit na nangangailangan. Patunay ito ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong panlipunan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas upang matiyak na mas marami pang pamilyang Batanggenyo ang maaabot ng agarang tulong sa panahon ng krisis. Bukod sa AIX, patuloy ding pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ang suporta para sa mga katuwang nito sa paghahatid ng serbisyong panlipunan. Itinaas ang honorarium ng mga sectoral groups sa ilalim ng PSWDO bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa pag-abot ng mga programa at serbisyo sa mga komunidad. Sa ilalim ng Executive Order No. 21 Series of 2025, formal lang inilunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas ang MBA-VSR o Matatag na Batangas Awards for Visionary Leadership towards Sustainable and Resilient Local Government Units. Isinusulong ng proyektong ito ang serbisyong tapat, inklusibo at may makabagong pamamaraan ng pamumuno sa mga lungsod at munisipalidad ng Batangas. Hango ang MBA-VSR sa diwa ng paghahatid ng mahusay at tapat na serbisyo publiko ng 1987 Constitution, Local Government Code of 1991 at Seal of Good Local Governance Act of 2019. Umiikot po sa mga bayan at lungsod ang mga opisyal ng Kapitolyo at DILG para i-assess at i-validate ang performance ng bawat LGU sa iba't ibang kategorya. Ia-anunsyo po ang best performing LGUs sa Foundation Day ng Batangas sa darating na Disyembre. Isa rin po sa ipinangako ni Governor V ang paglalapit ng serbisyo sa mga mamamayan. Kaya naman inilunsad ang Capital on Wheels. Kung ano ito, alamin sa ulat ni Jaja Moster. Uy! Isang taon na tayo! Pero alam mo na ba kung ano ang Capital on Wheels at ang mga serbisyong dala-dala nito? Tara, silipin natin! Ang Capital on Wheels ay isang programang si Governor Vilma mismo ang nagbuo dahil sa kanyang masidhing adhikain na ilapit ang Kapitolyo at ang pamahalaan malapit sa pinto ng bawat isang Batanggenyo. Dala-dala ng Capital on Wheels ang mga serbisyo at programa ng Kapitolyo gaya ng medical services. Dito, libre ang tuli, ang check-up, dental services, bunot ng ngipin, x-ray, ECG, pati ang mga gamot na kailangan at meron kami, libre din. Hindi lang yan, dahil sa Capital on Wheels, kasama na rin natin ang mga nasyonal na ahensya na nagbibigay ng mas accessible na serbisyo sa bawat isang Batanggenyo. Nandito ang PNP na nagbibigay ng libreng consultations, PSA para sa mga civil registry documents, DOLE para sa mga naghahanap ng trabaho, LTO para sa mga nangangailangan ng lisensya, NBI, PhilHealth at Pag-ibig. Uy, papeles ito hindi yung love life mo at marami pang iba. Lahat ng yan all-in-one sa Capital on Wheels. Kaya naman sa madaling salita, ang Capital on Wheels ay isang malaking kaalwanan sa pagkuha at pag-abot ng serbisyo mula sa ating pamahalaan. Dahil mas inilapit na sa pintuan ng bawat tahanan ang serbisyong ating kailangan. Kaya tara na, maki-Capital on Wheels na tayo! Mula ngayon, Kapitolyo na po ang nanapit sa inyo.
At yan po ang kabuuan ng State of the Province Address Special Coverage ng Batangas Provincial Information Office. Muli ako po si Val Balita. Maraming salamat sa pagtutok at magandang hapon, Batangas!